isang halik. Sa pamamagitan ng kilos na ito ng pagkakaibigan, naselyuhan ang isa sa pinakadakilang pagkakanulo sa kasaysayan. At ang pangalan ng taong gumawa nito, halos 2,000 taon na ang nakalipas, ay naging kasing kahulugan ng traidor. Judas Iscariote. Isa siya sa mga tagasunod ni Jesus. Ngunit siya rin ang taong nagkanulo at nagbigay sa kanya sa mga kaaway. At sa huli, pinagsisihan niya ang ginawa niya. Si Judas ay isa sa 12 apostol, isang lalaking pinagkakatiwalaan sa grupo. Lubha pa nga, sapagkat siya ang ingat-yaman na namamahala sa kanilang salapi. Noong mga panahong iyon, mapanganib ang sumunod kay Jesus. Palaging nagmamatyag ang mga pinunong panrelihiyon at ang mga sundalong Romano, at ang anumang munting kaguluhan ay maaaring mauwi sa pag-aalsa. Nasaksihan ni Judas nang malapitan ang mga himala, mga aral, at mga sagupaang hinarap ni Jesus. Gayunman, ang kanyang kwento ay magpakailanman nang tinataka ng iisang bagay, ang pagkakanulo. Isipin ang tagpo. Ang Jerusalem ay puno ng mga tao dahil sa pagdiriwang ng Paskwa. Masisikip ang mga lansangan, nag-uumapaw ang mga tao, at naroroon ang mga sundalong Romano sa lahat ng dako. Kadarating pa lamang ni Jesus sa lungsod at hinarap niya ang mga nagtitinda sa templo. Dahil dito, nais siyang ipahuli ng mga punong pari. Ngunit nang hindi napapansin ng mga tao, kailangan nila ng isang taong nasa loob, isang taong nakaalam kung saan matatagpuan si Jesus sa gabi, malayo sa karamihan. Si Judas ang taong iyon. Ngunit bakit niya ito ginawa? Hanggang sa ngayon, pinagtatalunan pa rin ng mga tao ang mga dahilan. Sinasabi ng Biblia na ito ay dahil sa salapi, 30 piraso ng pilak. Sinasabi rin ng mga aklat ni Lucas at Juan na ang Satanas ay pumasok kay Judas upang ipakita ang kapangyarihan ng kasamaan sa sandaling iyon. Mayroon pang ibang mga paliwanag, marahil ay nadismaya si Judas. Maaaring inaasahan niyang si Jesus ay magiging isang mandirigmang pinuno na magpapatalsik sa mga Romano. Ngunit nagsalita si Jesus tungkol sa isang kahariang hindi sa mundong ito at tungkol sa pagmamahal sa mga kaaway. Para kay Judas, maaaring ang mga ito ay nagmistulang kahinaan. May mga naniniwalang nais niyang pilitin si Jesus na gamitin ang kanyang kapangyarihan kapag siya'y naipit. Mayroon ding nag-iisip na siya'y nakaramdam lamang ng takot o napagod sa pamumuhay sa ilalim ng walang tigil na pagbabantay. Wala sa mga ideyang ito ang nag-aalis ng kanyang pagkakasala, ngunit tinutulungan tayong maunawaan ang bigat ng presyong kanyang dinanas. Sa huling hapunan, nagbabala si Jesus, "Isa sa inyo ang magkakanulo sa akin." Nilukob ng kalituhan ang hapag. Gayunman, nagtungo pa rin sila sa isang harding tinatawag na Getsemani. Habang nananalangin si Jesus, dumating si Judas kasama ang mga bantay. Ang palatandaang magtuturo kung sino ang aarestuhin ay isang halik, isang kilos ng pagmamahal at paggalang na ginamit upang isuko ang isang tao sa kamatayan. Pagkatapos ng pag-aresto, pansamantalang naglaho si Judas. Nang muli siyang lumitaw, ipinakita niya ang kanyang pagsisisi. Sinikap niyang ibalik ang salapi na sinasabi, "Ako'y nagkasala, ipinagkanulo ko ang isang taong walang sala." Ngunit hindi ito pinansin ng mga pari. Sa matinding kawalan ng pag-asa, inihagis ni Judas ang mga barya sa sahig ng templo. May 2 salaysay tungkol sa kanyang wakas. Ang isa ay nagsasabing nagbigti siya. Ang isa naman ay nagsasabing siya'y namatay ng trahedya sa isang bukid na binilig gamit ang parehong salapi. Alin man dito, ang nagawa ay hindi na maaaring bawiin. Ngunit bakit nga ba ipinagkanulo ni Judas si Jesus? Ang 30 piraso ng pilak ay hindi naman isang malaking kayamanan. Politika ba ang dahilan kung naghahangad siya ng revolusyon? Iniwan ba siya ng landas ng kapayapaan ni Jesus sa pagkadismaya? At paano naman ang tadhana? Alam na ni Jesus na siya'y ipagkakanulo. Kung ang lahat ay bahagi ng plano ng Diyos, wala bang ibang pagpipilian si Judas kundi gawin ang kanyang ginawa? O maaari ba sana siyang kumilos ng naiiba? Ang tensyong iyon sa pagitan ng banal na plano at ng pagpili ng tao ang dahilan kung bakit si Judas
ay isang napakatingkad na figura. Mahalagang alalahanin na si Judas ay hindi nag-iisang nabigo. Ikinaila ni Pedro na kilala niya si Jesus ng 3 beses. Ang iba pang mga alagad ay tumakas dahil sa takot. Ang malaking kaibhan ay ang ginawa nila pagkatapos. Umiiyak si Pedro, nagsisi, at muling nagsimula. Si Judas naman ay nilamon ng pagkakasala at hindi nakakita ng anumang daan palabas. Sa kasaysayang Kristiyano, ang pagkakanulo ni Judas ay itinuturing na isang kinakailangang hakbang upang maganap ang pagpapako sa krus. Hindi nito siya ginagawang isang trahedyang bayani, ngunit ipinakikita nito kung paanong ang maling mga pagpili ng tao ay maaaring maging bahagi ng isang bagay na higit na mas malaki. Sa huli, nananatiling isang napakalaking tandang pananong si Judas tungkol sa pagkakasala, tadhana at sa posibilidad ng kapatawaran.